Pirmado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang 6.325 trillion pesos na national budget para sa taong 2025 pero kontrobersyal na akap pasok pa rin sa listahan. Sa talumpati ni Marcos sa Malacanang, sinabi niyang kada sentimo umano ng budget ng bansa ay mapupunta sa dapat nitong puntahan, kabilang na ang akap na nilagay raw sa ilalim ng DSWD, DOLE at NEDA para sa implementasyon. Dagdag pa ni Marcos, nakikinig umano siya sa saloobin ng taong bayan kaugnay sa pagbusisi sa national budget para sa isang transparent government tungo sa bagong Pilipinas. The passing of the fiscal year 2025 General Appropriations Act, the responsibility of ensuring that every centavo is spent wisely, transparently, and purposefully begins. Sa kabila nito, sa papresko ng palasyo, wagi pa rin ang DPWH sa 1.034 trillion pesos na pondo nito kahit nabawas pa ang 26 billion pesos na vinito umano ng Pangulo. Nang tanungin ng media, hindi naman maidetalye ni DPWH Secretary Manuel Bonoan kung ano-anong mga proyekto ang binaklas sa listahan. Marami kasi yung mga local projects actually that are not ready for implementation, and it will take us some time anyway to make sure na ma-implement namin kaagad. So these are the things na nakita namin that I think we can postpone it for the time being. Samantala, ipinagmalaki naman ng DBM na top 1 na sa listahan ang education sector sa approved budget na 1.054 trillion pesos. Ang education sector na sinasabi ni DBM Secretary Amenah Pangandaman ay hindi lang umano ang DepEd kundi kasama na rito ang CHED at TESDA. Sa tanong ng media kung paano nga ba na-restore ang trilyones na budget ng education, sinabi ni Pangandaman na gagawa na lamang daw ng paraan kung may additional revenue ang Department of Finance para umabot sa naturang amount. As long as meron tayong additional revenue from the DOF, we can actually augment or increase the budget of DepEd. Kung tatanungin naman ang kapalaran ng PhilHealth, dati nang pinanindigan ni Marcos ang pag-zero sa subsidy nito.